Baka Shirley, na-try mo na ba na sa pagpasko, sinasabihan ka ng papa mo na, Nak, may gift ako sa'yo. Na-try mo na ba yun? Siyempre, oo, na-try mo na. Tapos narinig mo na ba yung, Nak, may pasalubong ako sa'yo. Tapos na-try mo na ba magsabi na, Pa, paabot ako niyan. Pa, ready mo naman yung ganto ko. Pa, lutuan mo ako ng ganto. Siyempre, na-try mo na yun kasi may papa ka. Eh ako, wala akong papa si Day, tapos ginaganyan mo pa ako. Siyempre, hindi ko pa na-try yun. Pero hindi naman, kapag hindi ko na-try, ipapamukha mo na sa akin na hindi ko talaga na-try yun. Tapos isisigaw mo pa sa akin ng harap-harapan. Tapos hanggang sa umalis ako, isisigaw mo pa rin yun. Shirley, hindi mo ba naisip na nasasaktan din ako? Kahit hindi ko iniisip yun simula pagkabata ako. Ang sakit-sakit pa rin nun eh. Bakit Shirley? Na-try mo na ba magsintas ng sapatos? Tapos napapaisip ka, paano kaya kung tatay ko yung nagsisintas ng sapatos? Paano kaya kung may tatay ako? Siguro siya yung atin sa school ko. Tapos tuwing Pasko, nag-send yung mga kaibigan ko ng picture, buo yung pamilya nila. Pero ginagaslight ko na lang yung sarili ko na okay lang kasi andyan naman yung mga tita ko. Alam mo na ba sa sarili mo na ano kayang feeling pag niyakap ng tatay? Siguro hanggang sa pakiramdam pagkayakap mo yung tatay mo. Kasi kahit mami ko, hindi ko nakakayakap. Siyempre, nasa ibang bansa siya. Masaya sila, may tatay sila. Tapos ako wala. Siyempre, hindi mo naranasan din kasi may tatay ka eh. Shirley, palit kaya tayo ng sitwasyon. Ako yung may tatay, tapos ikaw wala. Tapos ikaw din yung sasabihan ko ng mga ganun na salita. Hindi ka ba masasaktan? Kaya ako nga din sinabi sa'yo kasi wala akong ibang pagsabihan. Tapos akala ko, safe ka din, hindi naman pala eh. Bago nga po pala ako pumunta ng Manix, syempre, nakakagulat po kasi sobrang dami ko po munang pinagdaanan bago po ako makapunta doon. Tapos nakakagulat kasi syempre nakatapak ka doon. Sabi nga po nila sir, yung iba po may mga napatunayan na doon. So ayun, nagsikap po talaga ako nun. Kahit di po ako nahihiya kung ano gagawin, lahat. Gagalingan ko po lagi. Ayun, lagi po yung iniisip ko kasi gusto ko po matupad yung pangarap ko, lalo na kala mama. So bago po ako pumunta dito, nagulat po ako nun kasi yung nag-audition po ako nun. Akala ko po tapos na. Tapos nagulat po ako, nag-message po sa akin nun sa atin, Rhea. Tapos, nag-message din po nun sa akin si Kuya Yuki, kumpleto. Kaso, nagkahiwa-hiwalay po kami. Gulat na lang po kami nun, tinawagan po kami nun ng hapon. Patay na daw po yung tito ko. Pinagbabaril po siya nun. Dami niya pong Pero hanggang ngayon, di pa rin po nalalaman kung sino yung umano sa kanya. Ayun na rin po yung isa kong rason kung bakit gusto ko magsikap. Matupad po yung pangarap ko. Siyempre, sobrang dami ko pong pinsan. Ayoko na rin nahihirapan yung mga tita ko sa kanila lagi. Ganyan. Yung mga tito ko. Gusto ko rin po yung pangarap ko po talaga matulungan sila eh. Kasi pag okay na, kahit hindi naman sobrang yaman, basta lang araw-araw lang kami may pagkain kasi dito. Ganun. Doon kami masaya eh. Yung kakain kami, magkakasabay kami kumain lahat, magbabanding kami. Sobrang saya nun kasi sobrang dilit ang mga pinsan ko sa saya namin lagi dito. Kahit mahirap lang yung buhay namin dati, lockdown kami, basta kumpleto kami sa saya namin. Mas mabuti pa nga po yung lockdown kasi kumpleto kami, di namatay yung tito ko. Kasi yung tito ko po, ayun, parang papa ko na po yun. Lahat naman po sila, lahat sila papa ko. Siyempre, iba naman po pag nawalan ka ng ayun, parang naawa rin po ako sa mga pinsan ko kasi nawalan po sila ng papa. Lagi siyang sinasabihan na ang pangit-pangit niya daw harap-harapan sa harap namin. Noon pa man bata pa lang siya na sinasabi na siguro anak ni Ate Aya yan sa pagkadalaga. Na bakit daw iba yung itsura ni Eileen sa aming magkakapatid. Seriously, may mga ganun tao talaga na harap-harap, nalalakas ng loob nila magsalita ng ganun. Yes, until now. Uy, naiiyak si Eileen. Eileen, sorry kung natatakal to ngayon ha. Kaya nga sa inyo namin gustong marinig para malaman ng lahat na hindi talaga maganda ang pambubuli. Gusto ko marinig ang kwento mo laki. Ano talaga yung bukod sa mga naranasan mo, nasabi ng kuya mo, ano pa yung kaya mong ibahagi sa amin? Yung kaya mo lang ha? Naranasan ko po ikulong po sa bahay ng dati nung bata ako.
Tapos po, minsan po umuwi po ako, tinidikitan po nila ako ng bubble gum sa ulo. Tapos hindi ko po sinasabi kila ate yun. Kasi po magkakaiwalay po kami magkakapatid. Kaya ate lang po talaga ako nakakapagsabi. Tapos minsan din po, umuwi po ako walang sapatos kasi pinatago po nila yung sapatos ko. Di rin po ako makapagsabi nun kasi takot po ako mawalan ng kaibigan. Gusto ko lang naman po nun ng kaibigan eh. Tapos po naranasan ko rin pong magupitan po ng buhok. Tapos kinukuha po nila yung baon ko. Ganun. Minsan po uuwi po akong gutom. Yung inipon ko po dati na dapat ipangregalo ko sa ate ko. Yung pera po na inipon ko, kinuha po nila. Inaano po nila ako na huwag daw po ako magsumbong. Ganito, ganyan. Okay. Elaine, salamat kasi nagkaroon ka ng lakas ng loob ibahagi sa amin yung experiences mo. So, let's talk about bullying, attorney. Narinig na natin ang tunay na kwento ni Elaine ng pambubuli. Sa